Okay? So let us continue and let us start, no? Yung mga inquiries ninyo sa review, siguro probably after this na lang na schedule natin. Pwede nyo i-chat na lang si Ma'am or siguro after natin matapos yung ating session. Hanggat nasa Zoom pa kayo, di ba? So, tsaka nyo i-bring up yung mga inquiries ninyo para at least masasagot kagad ni Ma'am Val yung mga magiging katanungan ninyo, no? But for the meantime, it's our afternoon session ng ating third day, so let us use this time to complete and finish yung ating remaining questions, no? So meron tayo 110 questions na pag-uusapan, and as I said kanina, no, so itong last questions na naman ito, probably magiging mabilis naman yung ating discussion gawa ng nandito yung mga topics na basic lang kumbaga lalo sa may CFLM, di ba? So, nandito kasi yung mga basic topics, general topics lang or general knowledge lang siya, di ba? So, kaya sigurado, magiging continuous yung ating discussion nito, no? Now, ngayon, let us move forward with our next question kasi natapos tayo kanina sa number 190. Yung sa may frisking, di ba? So now, let's proceed to number 191. So nasa Layer 4 pa din tayo, so Law Enforcement Operations with Planning and Crime Mapping. And now, this question is about crime mapping. So number 191, a type of mapping. Kasi uri ng mapping, no? Na kung saan daw, si analyst, kaya niya makapagpakita, allows the analyst to display several values within a particular variable. So, in other words, ito yung klase ng crime mapping na kaya makapagpakita ng maraming data, maraming information, sabay-sabay or at the same time. So, anong klaseng crime mapping ba yan? So, A, crime mapping, B, single symbol, C, graduated, or D, chart mapping. Now, since ang sabi ng question is a type of mapping, hindi naman siguro crime mapping lang ang sagot. Kasi ang crime mapping na alpha, this is the generic term, di ba? Ito yung pangkalahatang term na ginagamit natin. Crime mapping is the use of maps and location, no? And location, okay? To study and analyze crime patterns. Yan yung pinaka basic definition ng crime mapping, no? So use of maps and location to study and analyze crime patterns. So now, since type of mapping ang tinatanong, hindi naman siguro generic ang sagot natin. So specific dapat, kaya alisin natin yung alpha. How about Bravo? Ang Bravo single symbol, from the word single symbol, no, a type of mapping which uses uniform, no, or one symbols, no? Isang symbol lang ang ginagamit or uniform, pag sinabi uniform, pare-parehas ang ginagamit ng markings, no? Bilog lang, star lang, square lang, or pins lang, pare-parehas lang yung mga marking niya. It just indicates kung saan exactly nangyari yung krimen sa mapa o sa lugar. And now, since sabi ng question nga is maraming maipapakitang detail, so hindi naman siguro single symbol. Alisin natin ang Bravo. Now, in between graduated and chart mapping na tama sagot natin. From the word chart, kumbaga, di ba nung high school, pag nagre-report tayo, gumagamit tayo ng pie chart. Yung pie chart, kaya makapagpakita ng multiple data and information kapag hinahati mo yung slices, di ba? Or kapag nag-slice ka ng mga part ng circle or ng ating pie. So, from that idea, ang tamang sagot po is chart mapping. So, chart mapping allows the crime analyst or map analyst, no, to display and to show multiple data. Kaya makapagpakita ng maraming variables, maraming percentage, numbers, icons, no, sabay-sabay at the same time. Now, ano po ba yung graduated mapping, sir? Ang graduated mapping naman po, no, it uses uses variations of color and sizes, no, sizes to indicate value of crime. Okay? So, ibig sabihin, sorry, ulitin ko, ang graduated po, isang uri siya ng mapping na kayang magpakita or nagpapakita ng details ng krimen sa mapa na gumagamit ng iba't ibang kulay or iba't ibang sizes. Commonly, sizes ang ginagamit dito eh. So for example, ang icon na ginagamit is bilog. The larger the circle is, the more crime ang meron sa lugar na yun. And the smaller circle is, the less crime ang meron. So it uses sizes or colors, no, to show how much crime are committed in a particular area. So yan po ay ibig sabihin ng isang graduated map, no? Next, we have 92. May be defined as those that relates to staffing, equipping, supplying, and organizing.
ano daw klaseng planning? Kasi puro planning yung ating choices, di ba? So, anong klaseng mapping, anong klaseng planning ang tungkol sa staffing, equipping, supplying, and organizing? And now, if you notice, my students, no, itong mga words na ginamit sa atin sa question, no, these are more with administration, yung mga ginagawa ng sa loob ng opisina, di ba? So, ano ba yan? So, una, pag sinabing tactical plan, ito yung mga plans, no? Plans used for specific circumstances, no, at designated locations. Okay? So na, ang pinaka-idea ng tactical planning, mga kapatid, no, ito po yung mga emergency type of plans, no. So pag mga emergency purposes, specific purposes, yan po yung tactical. Pag operational naman po, from the word op plan, no, ito naman po yung mga field plans and activities, no, na ginagawa sa field, sa labas, or sa mga operations natin sa labas yan. Extra-departmental, from the word extra, it means may karagdagan o may iba pa, no? So, ito yung plans used, no, or utilized by various offices or departments, okay? For the purpose of coordination and cooperation. So, from the word extra-departmental, ibig sabihin po, no, ito po yung klase ng plano na may iba't ibang department or offices na gumagamit. So, ang purpose nito is para makipagtulungan, makipag-coordinate, or para magsama-sama ng operation. Okay? So, para makapag-achieve ng mga objectives, no, na may kasama ka o merong ng katuwang sa trabaho. So, that's extra-departmental. And ang management plan, otherwise known as administrative, no? Administrative plans and activities. So from the word manage, ibig sabihin, ito po yung ginagamit natin to manage, no, to organize, no, to staffing, equipping. So obviously the answer is management. Kasi nga, no, kasi nga po ang wait lang, okay? As I was saying, no, kasi nga po, yung mga words na staffing, equipping, supply, pasok lahat yan sa management. No? So, it is management plan. So, ito yung mga tawag natin sa mga types of police plans na ginagamit. Tactical, operational, extra-departmental, tsaka management plan. Actually, meron pang kulang dito. May isa pang uri ng police planning. So, idagdag natin po dito yung tinatawag na policy or procedural. Okay? Procedural plan, no? Ang policy or procedural plan naman po, ito naman po yung mga let's say plans, no, adopted by all members of the organization. So pag sinabing adopted by all members, ibig sabihin po, ito ay uri ng plano na lahat ng member or personnel ay sumusunod. From the word policy, polisiya siya. From the word procedural, ito yung mga standard operating procedure. Ito yung mga klase ng plano or activities na lahat ng mga personnel natin ay dapat sumunod. Para parehas ang ating ginagawa, para meron tayong uniformity of activities. Okay? So yan po yung policy or procedural na kasama din sa tinatawag nating types of police plan. So tactical, operational, extra-departmental, management, and policy or procedure. So yun yung mga types of police plans. Next, number 193. Patrolman De Jesus one night while patrolling along the street of Din Manakawan saw Mr. Inocencio carrying a black bag standing in front of a certain establishment. Patrolman De Jesus was alarmed by the presence of Inocencio and he decided to approach him and ask the latter of his purpose. Now, Patrolman De Jesus is exercising his authority to conduct what? So, tinatanong ko, ano daw yung ginawa na power or authority ni Patrolman De Jesus? Now, based on the scenario, nakita ni De Jesus si Inocencio na nakatayo sa harapan ng isang establishmento at naalarma siya sa ginagawa or sa presensya, no, ni Inocencio. So what he did is De Jesus approached Inocencio and asked the latter for his purpose. Tinanong niya ano po yung purpose or ano yung bakit nandun at nakatayo si Inocencio sa harapan ng establishmento. Now, first thing to notice, mga kapatid, no, wala naman pong sinabi dito na kinapkapan siya
or meron bang ibang ginawa, kundi nagtanong lamang si De Jesus, di ba? So wala naman sinasabing any kind of frisking, searching, di ba? Wala naman eh. So hindi naman po siguro pat down. Now remember, ang pat down search, di ba, it's otherwise referred as frisking o yung body search nga, di ba? Now ano pa, hindi nga nag-frisk kaya alisin natin ang Delta. So it's between Bravo and Charlie tayo. Now, so nagtanong lang naman siya, ano yung purpose ni Inocencio? So the best answer we have here is Charlie, accosting or spot check. Okay, so pag sinabing spot check kasi or accosting na, ito yung klase ng pag-approach no sa isang individual na suspicious ang kanilang ginagawa or suspicious ang kanilang behavior. So, itatanong mo ano yung kanilang purpose, sino sila, at saan sila pupunta. So, yung mga typical na mga questions in order to ensure no na siya ba ay merong masamang gagawin or may balak ba siyang gawin, no? So para malaman natin ano ba yung purpose niya doon sa pagpunta niya or kung bakit siya nandun sa lugar na yun. That's what you call a accosting or spot check, okay? Now, second thing to notice na gusto kong mapansin natin, tol, may binanggit po dito sa ating question na approach Mr. Inocencio, ito naka-highlight ng orange, no? Approach Mr. Inocencio and ask the latter for his purpose. Now, tandaan natin ha, madalas po nating may encounter yung word na latter, lalo kapag situational items ang itinatanong sa CLJ, CDI, or even LEA nga. Now, ano po ibig sabihin ng latter? Pag na-encounter yung word na latter, tandaan po natin, no? Ang ibig sabihin po niya is yung last mentioned subject. Okay? So pag sinabing last mentioned subject, yung huling nabanggit na subject. Pag sinabing subject naman, it can be a person, a place, a law, basta in the sentence, no? Sa sentence construction, sino yung huling binanggit? Sino yung pinakahuling binanggit, no? Sa construction ng sentences. Kaya in this question, in this idea, no? Sa sentence na to, Patrolman De Jesus was alarmed of the presence of Inocencio and he decided to approach Mr. Inocencio. So yung part na he decided to approach Inocencio, ang unang binanggit is si De Jesus. Ang huling binanggit si Inocencio. So si latter is si Inocencio. O ngayon, ang kabaliktaran naman po ng latter ay former. Ang former naman po, ito naman po yung first mentioned subject, yung unang nabanggit sa sentence natin. Kaya dito sa ating sentence, no, ang unang nabanggit ay si Patrolman De Jesus. Ang huling nabanggit ay si Inocencio. Now, what's the importance of knowing these kinds of words? Kasi even in the law, sa batas natin mga badi, ginagamit talaga yung word na former, latter. So lalo na sa board exam, talagang gagamitin yan. And to tell you the truth, no, may isang particular na question sa board examination na naibigay nung last 2022 board examination na naging, let's say, somewhat controversial sa mga examinees. No? I cannot exactly remember if 2022 or 2023. Basta very recent lang siya. Ang question is A killed B by means of, ito yung question, ganito yung question, no? So, A killed B by means of fire. Okay? So, ang question is, what did the latter committed? No? Ang mga choices, ganito. A, nandito yung murder. B, arson. C, arson with homicide. D, no crime. No crime committed. Okay? Yan yung question no, sa word examination na apparently nagpasakit ng ulo ng mga ilang examinees, no? Although if you look at the question, is napakasimple lang niya, no? But because of one word, no, nagbago yung pinaka-idea. Kasi kung ang pagbabasihan mo lang is A killed B by means of fire, definitely murder ang kaso niyan. Bakit? Kasi in Article 248, one of the qualifying circumstance of murder is by means of fire. Kapag pumatay ka sa pamamagitan ng pagsusunog, di ba? But the question stated that what did the latter committed? So yung latter, it's talking about B, which is the victim. So wala siyang ginawang krimen kasi nga siya yung biktima. So in the construction of the question, no, it is tricky type of question. So kaya medyo nalito yung karamihan dito. So the answer in this question is no crime committed. Kasi nga, ang tinutukoy na latter ay yung
si B, 'di ba? So kaya hindi siya magiging liable kasi nga siya yung biktima. So it's important talaga na alam niyo yung latter and former kasi nga madalas siyang ginagamit sa board examination, okay? Paano pag sinunog yung bahay pero di mo alam na may tao sa loob? Okay. So, yung question na yan actually, pang CDI na yan, no? Pang CDI na siya. Pero, ang sagot dyan, tol, is arson with homicide. Yes, kahit hindi mo po alam na may tao sa loob, arson with homicide siya. Now, hindi, ito, ganito kasi meron pong rule dati na kapag nagsunog ka ng property, hindi mo alam may tao sa loob, no? Ah, ang magiging krimen is arson lang at ma-absorb yung crime of homicide as an aggravating circumstance sa arson. So, ang kaso mo is arson lang, walang with homicide. Okay? Pero ngayon kasi maraming bagong mga decisions, no? So, may bagong decision yun. Ito kahit basahin nyo pa pag nag-review kayo, basahin nyo yung GR number 242414. Ang 242414, this is People of the Philippines versus Bagkat, no? It is a 2021 case, no? Na affirm ng Supreme Court. Okay? So, ibig sabihin, inaprubahan ng Supreme Court na yung kaso ni Bagkat, tama ang desisyon. Kasi ang desisyon ng korte sa kaso ni Bagkat is arson with homicide in pursuant to PD 1613 ng arson law. So, meron na po tayong arson with homicide. Okay? So, yung rule dati na absorb ang homicide sa arson, dati yon. Kasi ngayon, meron ng mga bagong decision. Ito isa sa mga pwede yung basahin, yung GR number 242414 nga, na People versus Bagkat. Okay, ito pa, meron pang isa. May isa pa. GR number 248372. Kahit basahin nyo, People of the Philippines versus Soria. Okay? So, dalawang kaso na 2021 and 2020 case na parehas silang arson with homicide. Okay? So, yun po yung pwede kong maidagdag sa inyo dyan. Pero in your CDI, doon, mas mapapaliwanag sa inyo yan. So, ulitin ko, meron na po, ha? O next, let's continue. Okay? Baka lumayo na naman tayo ulit. Number 194. Which of the following statement is true? Alin sa mga sumusunod na statement ang totoo? So, tingnan natin, isa-isahin natin. Alin po ba sa mga sumusunod ang totoo or tama ang binabanggit? So, A, marine patrols are under the Special Action Force of the PNP. Tama ba na ang marine patrol ay under ng SAF? No? Now, hindi po. Bakit? Kasi ang marine patrol saan yan? Sa PNP, Maritime Group. Dapat sa maritime group siya, hindi sa SAP. So, alisin natin yung alpha. Letter B, the number of patrol officers is dictated by the mayor as deputy of NAPOLCOM. Kaya bang kontrolin ng mayor ang bilang ng mga pulis na magpapatrol sa kanyang lugar? Okay, so bilang deputy nga ng NAPOLCOM. No? Tama ba? Tingnan natin mamaya. Letter C, horse patrol is needed in big cities like Quezon City. Tama ba sabihin na ang kailangan natin ay horse patrol sa mga syudad or urban, lalo pag Quezon City, nang mali po ito? Bakit? Kasi ang horse patrol ginagamit lang po sa rural or sa provincial natin, lalo na sa mga mabubundok at matatalahib na lugar katulad ng Mountain Province, Benguet, Apayao, Baguio, yan. So in Cordillera, may mga pulis na gumagamit ng horse or kabayo sa pagpapatrol kasi yung lugar sa kanila is mountainous, no? Kaya medyo mahirap kung gagamit ka ng paglalakad, sasakyan, motor. So, it will be very difficult for them. Kaya kabayo ang ginagamit nila, no? And D, maritime patrol is necessary in island provinces. So, between Bravo and Delta, ano ang pinakatama dito? The answer is Delta. Bakit? Kasi nga kapag isla, napapalibutan ng tubig. So definitely kailangan ng maritime patrol. So, yung Bravo po, bakit mali yan? Kasi ang mga mayor, yes, tinatawag silang deputy ng NAPOLCOM. They are deputized representative of NAPOLCOM because they have power over local police sa kanilang jurisdiction, di ba? So they can deploy, they can instruct, no? But they cannot control how much force ang gagamitin ng PNP, halimbawa na lamang sa pagpapatrol. So, pwedeng mag-utos, okay? Pwedeng mag-utos ang mayor na magpatrol. Pero bahala na si chief of police, o kung sino man ang team leader kung ilan ang magpapatrol.
Okay, so hindi po siya or wala siyang kapangyarihan na kontrolin ilan ang mga magpapatrol sa kanyang area. No? So yun po ang pinakasagot natin dyan. Okay? O next tayo Number 195. Patrol ships divide 24-hour period into 8-hour shifts, which is called as the dog shift. Ang tinatanong po, alin daw sa mga schedule na sumusunod ang tinatawag na dog shift? Now, ang patrol natin, tol, sabi ko kanina, di ba? So, 24 hours ang patrol. Kaya nga tinatawag siyang backbone kasi it is the only operation which is 24 hours. Hindi natatapos yan, hindi siya tumitigil, tuloy-tuloy siya, dire-diretso siya. So hinahati natin sa tatlong shifting ang pagpapatrol. So ang tanong, alin po sa tatlo yung tinatawag na dog shift? So now, ganito po. Ito yung 3 shifts of patrol natin. No? So una, meron tayong 7 a.m. to 3 p.m. Pangalawa, meron tayong 3 p.m. to 11 p.m. No? PM. And then 11 p.m. to 7 a.m. Okay? Yan, no? Yan, okay? So now, yan ang tatlong schedule ng ating pagpapatrol. So, anong tawag sa mga yan? Now, una, meron tayong tinatawag na watch shift. Okay? So, ang watch shift, ito po yung pang-umaga. Pang-umaga na schedule ng pagpapatrol. Okay? Pangalawa, yung 3 p.m. to 11 p.m., yung afternoon schedule natin, ito tinatawag nating swing watch shift. Okay? Swing watch yung afternoon schedule natin. And then the last one, we call it the dog watch shift. Okay? Bakit dog watch? Kasi para mga aso na umaalulong sa gabi o umiikot sa gabi. So kaya dog watch ang tinawag natin dyan. So now, yan ang tatlong schedules ng ating pagpapatrol. So ang tinatanong sa atin dog watch, so the answer is Bravo, 11 p.m. to 7 a.m. So yan ang ating tatlong schedule ng shifting ng 24-hour patrol natin. So that's number 195, okay? Next, number 196, okay? Ito yung isa sa mga topics na talagang hindi nawawala sa board exam. Palaging tinatanong to. So let's talk about this one. This model is especially appropriate for police agencies as it is based on a problem-oriented planning. It relies on problem identification and analysis. So, anong planning model daw po? Okay? Ang based o base sa problem-oriented approach, no? Na ito yung klase ng plano na ang ginagamit po is problem identification and problem analysis. So, to make it short, ito yung klase ng approach ng pagpaplano na kung saan, ito yung problem-solving approach na gagamitin mo. And this is the most common type of approach in planning. So yes, tama po. Ito yung tinatawag na SITAR model. Okay? Synoptic Incremental Transactive and Advocacy. And based naman sa inyong mga sagot, lahat naman kayo pare-parehas. So tama po. Ang sagot natin is synoptic planning. Kasi tandaan natin, no, pag sinabing synoptic mga kapatid, okay? Synoptic planning, ito po yung problem-oriented approach, which means problem solving. Now, nabanggit ko, out of all the approach in planning, ito ang pinaka-ginagamit. Bakit? Kasi nga, ito yung klase ng plano na ang purpose niya is to solve problem. And kaya naman tayo nagpaplano is para magresolba ng mga concern o problema natin. Kaya sa lahat ng mga approaches, ito ang pinaka-ginagamit, synoptic talaga. Now, pangalawa, we have incremental. Pag incremental naman, ito yung breakdown, okay, of breakdown into smaller steps, no? So, kapag masyadong malaki ang plano o yung activity na gagawin natin, na imposible or mahirap gawin siya as a whole, what we do sometimes is we break down into smaller steps. Kumbaga step by step, okay? Step by step yung ginagawa natin na approach, no? So, you can do it slowly but surely.
Unlike na kapag isang buo siya, masyadong mahirap, masyadong overwhelming, masyadong komplikado. Pero kung isa-isahin mo yung approach mo, isa-isahin mo yung steps mo, mas madali siyang magagawa. Although mabagal nga, pero at least magagawa mo siya one at a time. Very good. Take one at a time. Tama po yan. So step by step siya. Next, we have transactive. Ang transactive naman po, from the word transact, no? Ito naman yung determine who will be affected by the plan. So ito po yung face-to-face, no? Face-to-face approach natin. So pag sinabing face-to-face approach, mga kapatid, no? So it means you are trying to determine sino yung mga maaapektuhan ng plano. Okay? Ito yung klase ng approach no na nakafocus ka sa pagkilala sino ba yung mga konektado rito, sino ba yung mga apektado ng magiging steps or plano natin. Okay? So from the word transact and face-to-face, meaning may ibang tao ka nakikilalanan dito. So that's what you call as transactive, no? And now, we have advocacy. Advocacy naman, this is now determine yung mga negative or undesirable effects no of plan. So ito yung klase ng plano na instead na nakafocus ka doon sa mga magagandang epekto niya, no? Ang ginagawa mo is you focus on the negative effects, no? Gusto mong malaman ano yung mga hindi magandang mangyayari, no? Sa paggamit ng planong to or sa pag-implement ng policy or step na ito. Okay, so you focus on the negative or undesirable effects of the plan. That's what you call advocacy. So negative, okay, or undesirable. Yan, no? Yan po yung advocacy. And now, meron tayong isa pa dito. Dagdagan natin siya ng radical, okay, planning. Ang radical planning naman po mga kapatid, no? Ito naman po is yung focus no on the evolution, okay, and development of, let's say, the plan. So dito po, it is changes. Ito yung keyword niya, no? Key idea, changes, no? So, radical kasi, the word radical, it means change or pagbabago. So, ito yung klase ng plano na ang focus mo is inaalam mo ano yung mga pagbabagong mangyayari. Ano yung mga changes, ano yung mga, let's say, development, ano yung evolution that will happen when you implement or you use this plan. Okay? So yun po yung pinaka-focus ng radical. Kaya nga radical ang ginamit na title dyan kasi it is focusing on the changes of the plan or what will happen. Okay? What are the changes that will happen. So yun po yung radical natin. At yan ang tinatawag natin na mga SITAR model. No? SITAR model of planning approaches. Okay? So pag sinabing SITAR model, kasi nga it is starting with SITAR, no? Ito yung iba't ibang approach ng pagpaplano. Saan ka nakafocus, ano yung gusto mong malaman, ano yung gusto mong mangyari. Okay? So ulitin ko, no? Synoptic, problem solving, problem oriented. Incremental, step by step, no? One at a time. Transactive, face-to-face kasi you're determining who will be affected, sino mga maapektuhan. Advocacy is undesirable, yung mga hindi magandang mangyayari, negative effects ng ating plano. And radical is yung changes o yung mga evolution or development ng ating plano. So yun po ang SITAR model at yan ang iba't ibang klase ng approach ng pagpaplano natin. So that is number 196. Okay? Sir, part po ba ng tactical yung incremental? Now, yung incremental kasi pwede siyang gamitin sa iba't ibang klase ng activity, no? At commonly ginagamit kasi ang incremental kapag masyadong malaki yung activity natin, masyadong malawak, masyadong immersive yung ating gagawin na action. And what we do is we do it slowly but surely. So one at a time. So kapag incremental, ang pinaka-idea talaga niyan is that pinipira-piraso mo yung mga steps na gagamitin mo para magawa mo siya ng maayos, no? Para magawa mo siya ng mas pulido. Kaysa naman sa paggawa ng isang buo na mahirap at masyadong overwhelming. Yung po yun. So, yes, very good. Sa strategic siya ginagamit. Tama. Kasi pag strategic, no? Ayan ang pinakamalaking
malaking plano na ginagamit eh. Kaya nga ang strategic to, long range ang tawag dyan. Long range planning yan. Na typically tumatagal siya ng mga 10 years, 20 years, or even 30 years. No? So pang matagalang plano siya. So mahirap naman na gawin yan kung isang biglaan or isang buhusan. Kaya ang ginagawa natin dyan is pinipira-piraso natin siya or inuunti-unti natin yung kanyang steps. Okay? So that's what you call as incremental. So very good. Ina-apply siya sa mga strategic planning din. So very good po. Okay? Next one. Kagaya ng goal ng PNP. Yes, actually. Oo. So ito meron ba tayong question dito na strategic? Strategic. Yan. So mamaya, dito sa number 214, no? Mayroon akong ipapaliwanag sa inyo na isang uri ng strategic plan ng PNP. Okay? Kasi naka-specify din siya sa TUS, no, na dapat alam natin. If ever you already heard yung tinatawag na PNP Patrol Plan 2030. So mamaya pag-uusapan natin siya, okay? So pero dito muna tayo, no? So tama po 'yun. So strategic, kadalasan ginagamitan niya ng incremental approach para pirapirasuhin yung mga steps natin, no? O next tayo, number 197. What does Article 3, Section 1 of the Philippine Constitution states? Ano raw po ang naka-indicate o nakalagay sa Article 3, Section 1, no, ng ating Philippine Constitution? So, ang Article 3, mga kapatid, it is entitled as the Bill of Rights. Okay? So, Article 3 is entitled as the Bill of Rights. No? So, ito po yung mga rights, no, of every individual as protection against abuses of state. So, nilagay itong Bill of Rights sa ating saligang batas, no, para magkaroon tayo ng proteksyon sa mga posibleng pang-aabuso ng ating gobyerno. Okay, so there are 22 sections na nakalagay po sa Bill of Rights natin. So itong apat na to ay ilan sa mga sections na nabanggit sa Bill of Rights. So yung alpha, any person under investigation shall have the right to remain silent, competent counsel, no? If he cannot afford, he must be provided. So ito yung karapatan ng suspect, yung tinatawag nating Miranda rights. So ito po ba yung Article 3 Section 1? Hindi po. This is Section 12 ng Article 3. So yan po yung karapatan ng mga suspects. So Section 12 siya, hindi siya Section 1. Letter B, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of the law. So meron tayong tatlong karapatan, yung buhay, kalayaan, at ari-arian natin. So yung life, liberty, and property ay hindi pwedeng tanggalin sa atin nang hindi dumadaan sa due process or legal proceeding. At iyan po ang nakalagay sa ating Section 1 ng Bill of Rights. So in Section 1 kasi, dito po nabanggit yung tatlong basic right ng bawat tao. Ano yung tatlong basic right na yan? Life, liberty, and property. Buhay, kalayaan, at ari-arian. Na hindi yan pwedeng tanggalin sa atin. Hindi yan pwedeng ipagkait sa atin. The word deprive kasi, no, pag narinig yung word na deprive or nabasa nyo yan, it means tinanggalan or pinagkaitan. So, nakalagay po, no person shall be deprived of life, liberty, property without due process, na hindi pwedeng tanggalin sa atin yung tatlong karapatan na yan nang hindi po nadaan sa tamang proseso o legal na proseso. Okay, so hindi ka pwedeng patayin, hindi ka pwedeng ikulong, hindi ka pwedeng kuhan ng mga gamit mo nang hindi po nadaan sa proseso. Kaya nga kapag ikaw ay pumatay nang walang sapat na kadahilanan at hindi dumadaan sa proseso, pwede kang makasuhan ng homicide or murder, di ba? Ano pa? Pag ikaw ay nang-kidnap, ng hostage, o makakasuhan ka. Pag ikaw ay nagnakaw, walang due process yan. So, theft or robbery. So, yan po yung mga halimbawa ng karapatan na nakalagay sa ating Section 1. No? Now, yung letter C naman po mga kapatid, ito po yung Section 22. Okay? This is Section 22. Ito yung pinaka-last section ng Bill of Rights. Nakalagay po dito na no ex post facto law or Bill of Attainder shall be enacted. So, ibig sabihin po, bawal ipatupad ang ex post facto law, bawal ipatupad ang Bill of Attainder. Sir, ano po ba yung ex post facto law at Bill of Attainder? Ang ex post facto law po, ganito po siya. Ex post facto law. Ex post facto law.
Now, it is a law that has a retroactive effect. Okay? Isang uri siya ng batas, no? Na retroactive ang epekto niya. Pag sinabing retroactive, it means backwards, no? Backwards effectivity. Paatras ang effectivity niya. Ibig sabihin, kapag may ginawa kang action ngayon na wala namang batas na nagbabawal, and in the future ay gumawa ng isang ex post facto law, pwede kang kasuhan kahit matagal mo na siyang ginawa. Now, bawal yan. Bakit po? Kasi ito ay sasalungat sa isa sa mga karakteristik ng criminal law. Ano yung karakteristik ng criminal law? Yung prospectivity na sinasabi po ang batas natin ay looking forward or paabante ang kanyang andar. So kaya pinagbabawal ang ex post facto law kasi ito ay hindi po tutugma doon sa prospectivity characteristic natin. Kaya bawal siya. So yun po ang ex post facto law. Ano naman yung Bill of Attainder? Bill of Attainder, ito naman po yung law that punishes a person, no, without due process. So, bawal po natin, bawal tayo gumawa ng batas ng magpaparusa sa isang individual kahit hindi dumaan sa legal na proseso or due process. So, bawal ang ex post facto law, bawal ang Bill of Attainder. Yan po yung nakalagay sa section 22 ng ating Bill of Rights. Okay? So, yun po yun, no? Now, letter D naman po, letter D naman is no person shall be compelled to be a witness against himself. Ibig sabihin po, when we say compel, is pilitin o puwersahin. So pag sinabing no person shall be compelled, ibig sabihin walang sino man ang pwedeng pilitin. Pilitin o puwersahin to be a witness against himself, or it means idiin ang kanyang sarili. So sa madaling sabi, hindi ka pwedeng pilitin o puwersahin na magsalita ng makakadiin o magpapadiin sa iyong sarili. Kaya nga halimbawa, di ba, kapag tinatanong ka sa husgado ng isang tanong na pwedeng magdiin sa iyong sarili, o parang sila Alice Guo, sila Janet Napoles dati sa pork barrel scam, ang sinasagot nila is, I invoke my right against self-incrimination. Kasi pag sinabi nating self-incrimination, yan nga yung witness against yourself, na dinidiin mo ang sarili mo. So kapag sinabi mo, I invoke my right against self-incrimination, ginagamit ko ang aking karapatan nang hindi pwedeng persahin na iniin ang aking sarili. At yun po ay yung nakalagay sa letter D. And now, anong section po ito? This is section 17. Right? Section 17 ng ating Bill of Rights. So yun po yung bawal idiin ang iyong sarili. Yung I invoke my right to remain silent naman dyan, Mikey, yan yung sa section 12, yung sa letter A natin. Kasi bilang isang suspect, meron kang tatlong karapatan. Karapatan na malaman ng karapatan manahimik, at karapatan na magkaroon ng abogado. Kaya nakalagay dyan, no? Any person under investigation shall have the right to be informed of his right to remain silent and have a competent independent counsel. So, meron siyang karapatan na malaman ang kanyang karapatan. Right to be informed. Pangalawa, remain silent. Karapatan niyang manahimik. Bakit? Kasi lahat ng kanyang sasabihin ay maaaring gamitin laban o pabor sa kanya. So kung ayaw niyang magsalita, ayaw niyang sumagot, karapatan niya yan. Okay? Pangatlo, karapatan niyang magkaroon ng sarili niyang abogado. Pag sinabing counsel, it means abogado yan, mga kapatid, no? So karapatan mo magkaroon ng sarili mong abogado. And if you notice with this, no? If you notice on this part, nakalagay po is your own choice. Preferably his own choice. So, ibig sabihin, sino po ang mamimili ng abogado ng isang suspect? Siya mismo. Siya mismo mamimili kahit sino ang kunin niya, bahala siya as long as kaya niyang kunin. And now, the problem is, hindi po lahat ng mga tao may kakayahan kumuha ng sariling abogado. Kasi nga may bayad ang mga abogado, di ba? May iba mahihirap, so wala silang pambayad. So anong alternatibong paraan natin dyan? So as an alternative, nagdagdag po ng provision ng Section 12. Nakalagay po dito that if the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. Ibig sabihin, kung hindi niya po kayang kumuha ng sariling abogado, siya po ay bibigyan ng gobyerno na manggagaling po saan? Yes, tama po si Manifesting Argrim, no? Galing sa Public Attorney's Office or PAO. So second option, pangalawang option po, yung PAO natin. So two options ang pagkakaroon ng abogado. Okay? Ang first option is ikaw mismo mamimili.
Pangalawang option, kung hindi mo kaya yung first, is bibigyan ka ng abogado galing sa PAW. Okay, so you will be provided with your own attorney. Hindi po PAW, PAW lang po. Kasi kapag PAW ang pinagkuhanan, gwardiya ibibigay sa'yo, hindi abogado. Okay, so hindi po sa PAW ha, PAW lang po. No? So Public Attorney's Office. Okay, so yan po yung mga ilan sa karapatan na naka-indicate sa ating Bill of Rights. Now, bakit natin pinag-uusapan to? Kasi sa TOS po ng PRC sa Lea 4, nakalagay po doon na dapat alam daw ninyo yung mga karapatan ng isang individual, lalo na in relation to law enforcement. So ito kasi sa investigation, di ba, sa arrest, no? So yan yung mga karapatan ng isang individual, okay? So yun po yun. The problem is abuso, self-incrimination. Well, wala tayong magagawa dyan. So, loophole yan sa ating batas, pero karapatan nila yan. And we cannot alienate that right. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng alisin sa kanila yan kasi nakasaad yan sa ating saligang batas. Okay? So, pero kahit na doon, kaya nga ito, dyan masusubok ang galing ng isang abogado eh. Diba na kahit may karapatan ng isang akusado, paano mo pa rin mapapatunayan na may kasalanan siya o guilty siya? Diba? So, dyan masusubukan ang galing mo bilang isang abogado ka. Okay? So, yun po ang pinaka-challenge talaga dyan. No? So, di ba parang kangaroo court ang nangyari sa hearing? Yun nga, patalon-talon o kaya patago-tago lang sila. Kasi nga, tinitake advantage nila yung loophole ng batas natin. So wala naman tayong magagawa kasi nga nakalagay po sa ating constitution yan na may karapatan silang ganyan. Even si Miran Defensor Santiago even kahit si MDS dati, nung panahon ng pork barrel, kung naalala niyo yun, probably baka elementary pa kayo nun, no? So yung pork barrel scam, si Janet Napoles, di ba? So si Defensor Santiago na ang nagka-cross-examine sa kanya, pero sumasagot lang si Napoles ng I invoke my right to remain silent. Now, may magawa ba si defensor? Wala. Kasi alam niya, karapatan ng isang suspect yan o karapatan ng isang akusado yan. Kaya, hindi natin pwedeng alisin sa kanila. No? So, yun po yung mga karapatan na yan. O, next tayo, number 98. Okay, a fundamental theory of patrol which describes the deceptive absence of police officers will let criminals believe that they will not be detected if they commit crimes, thus increasing the opportunity to apprehend criminals without actually having to be visible on the street. Now ngayon po, ang tinatanong po nito is anong fundamental theory of patrol daw ang nagpapaliwanag na kaya daw tayo may patrol kasi ito po yung paraan upang magkaroon tayo ng opportunity na makahuli ng mga kriminal at kahit hindi tayo visible without having visible o be visible on the street. So dalawa ang ating fundamental theory, yung theory of police omnipresence tsaka theory of low profile. So ano po itong continental tsaka home rule? Hindi po siya sa patrol. Pagkos yan po ay a theory ng policy, no? A theory kung bakit meron tayong police. So, yung continental, if you remember, di ba pinag-usapan natin nung first day, no? Continental theory states that police, no? It states that police are servants, no, of higher authorities. Kaya daw may police is dahil sila ang magsisilbi sa mga nakatataas. Ang home rule naman po, police are servants of community. So ito yung public servant na idea ng ating kapulisan. So now, wala siyang kinalaman sa patrol, kaya we can remove these two choices sa ating pagpipilian. So alisin natin ang Charlie, alisin natin ang Delta. Okay? So ang naiwan sa atin is Alpha and Bravo. At yan po yung dalawang fundamental theory natin. Ang theory of omnipresence po, ito po yung patrol provides, okay, police visibility. Ito yung theory na nagbabanggit na ang patrol daw ang magbibigay sa atin ng police visibility, which in return ay we can prevent crimes from happening. Kasi yung visibility ng mga police nga will discourage criminal from committing crime. Kasi nga alam na lang may nagbabantay, pwede silang mahuli. So yun po yung omnipresence. Pag sinabi ng mga low profile, di ba sa panahon ngayon, pag sinabing low profile ka lang, kumaga parang low key ka lang di ba? So hindi ka magpapahalata, hindi ka po magpapakita, or hindi ka po magpaparamdam. So the idea kapag sinabing low profile theory is that police or patrol, okay, can disguise themselves to apprehend
Okay? Or increase, no, apprehension. So, hindi tayo magpapakita, naka-undercover tayo. At yung pagiging undercover natin,